Ang pamagat po ng ating lesson ngayon ay gatas o matigas na pagkain. Anong diet mo? Ang mga bersyon ng Biblia natin gagamitin ay ang bagong ang Biblia at New King James Version. Yung suporta natin sa English Bible. Tungkol sa pamagat natin mga kapatid, ay hindi po literal na gatas yan o matigas na pagkain, kundi spiritual ang tinutukoy natin diet. Diyan, meron bang ganon sa Biblia? Meron po mga kapatid. Merong spiritual diet. At mamaya po natin makikita yan. Madali namang unawain yan. Ito na po mga kapatid ang ating lesson number 6 sa unang sulat ni Pablo sa mga taga-Korinto. At ang coverage natin ngayon, nasa chapter 3 na tayo, dun sa unang siyam na talata ng Kapitulo 3. Paalala ko lang yung nakaraan natin mga kapatid, nung nakaraan, nung last Sunday, sa lesson number 5 natin, ay pinag-aralan natin yung lesson natin na may pamagat na lihim na hindi mo maintindihan. Nandyan nakita natin ng karunungan, yung wisdom of God, ay hindi nauunawaan yan ng isipan ng lahat ng mga tao. Kundi, yung wisdom of God ay inihahayag yan sa mga tunay na pinananahanan ng Espiritu ng Diyos o ang Holy Spirit. Pero paano natin makukuha o makakamit yung tayo'y panahanan ng Espiritu Santo? Sa buong pag-aaral ng Biblia, ang unang-unang hakbang dyan ay manampalataya ka sa Panginoong Kristo. Tanggapin mo siya ayon sa itinuturo ng salita ng Diyos. Tanggapin mo siya na siya ang magliligtas sa iyo, siya ang tanging pag-asa mo upang makamit ang kaligtasan. Yun ang unang hakbang. At pagkatapos nun, ibibigay sa atin ang Holy Spirit. At ang tayo naman, mga kapatid, ay kinakailangan sumunod. Magpatuloy sa pag-aaral ng salita ng Diyos upang tayo makasunod. Pag ganon, ay papatnubayan tayo ng Espiritu ng Diyos, ng Holy Spirit. At yung karunungan ng Diyos ay lalong lalalim ang ating pangunawa sa mga malalalim na katotohanan ng Diyos. Yun po ang kailangan natin. Yung magsisimula sa pananampalataya at tuloy-tuloy sa pakikinig, pero hindi natatapos sa pakikinig. Kinakailangan nandun ang desisyon natin na sundin ang mga napapakinggan po natin. Nang sa ganun ay makalakad tayo ng ayon sa Espiritu, patnubayan tayo ng Holy Spirit. So yun ang pinaliwanag ni Pablo, mga kapatid. Yung lihim na hindi mo maintindihan, maintindihan mo rin yan kapag ikaw ay spiritual na tao na lumalakad ayon sa Espiritu. Matapos niya sabihin yan dito sa gagawin natin pag-aaral ay merong malungkot na pangyayari sa mga taga-Korinto. Yung malungkot na katotohanan na nakita si Pablo na hindi lahat ng tumanggap na mensahe ng Ebanghelyo, okay, na nananampalataya nga, subalit ay hindi lumalago sa pagkaunawa ng mga katotohanan ng Diyos. Para bagang nanatili lang silang mga, kumaga sa pag-aaral, grade 1 lang, din naalis yung pagiging grade 1. Ang lahat para bagang, hindi man lahat, no? Marami sa kanila ang nanatiling sanggol sa pananampalataya dahil sila'y makalaman. Nabubuhay ng ayon sa laman, kung kaya't nagkaroon ng pagkakabahagi dyan. Nagkaroon ng division dyan, di ba? Yan yung unang issue rito na tinatalakay ni Pablo sa Corinto, di ba? Maraming issue rito. Hindi pa tayo maalis doon sa issue ng pagkakabahabahagi. Parang matindi yung pagkakabahabahagi nila, no? Kaya dito mga kapatid, sa ating pag-aaral ngayon, natatalakay natin verse 3 o verse 1 hanggang 9 ng chapter 3, ay makikita natin dito yung ugat ng pagkakabahabahagi sa iglesia sa Corinto at yung kakulangan sa espiritual na paglago nila. Isang paalala ito na hindi sapat na tayo nakikinig lamang ng tungkol sa karunungan ng Diyos, na nakikinig lamang tayo ng salita ng Diyos. Kailangan natin, mga kapatid, na isabuhay, palalimin at manindigan tayo sa mga napapakinggan natin. Ang layunin ng bahaging ito na sulat ni Pablo ay mauunawaan natin ang kahalagaan ng espiritual na paglago. Makikita natin na kailangan pala lumago tayo. Hindi yung sinasabi lang natin na nananampalataya tayo.
Hindi yung sapat lang na tayo'y naniniwala kay Kristo. Siyempre, yun ang unang hakbang sa kaligtasan. Pero dapat pala lumalago tayo spiritually. Ngayon, tingnan natin dito. Itong ating aralin, mga kapatid, siyam na talata lamang yan. At may singit lang ng konti. Ang ating aralin na yan, hatiin natin sa tatlong bahagi. Ayon sa pagkakasunod-sunod ng pagkakasulat ni Pablo. Yung unang bahagi, verse 1 and 2, yung nabanggit niya yung tungkol sa gatas at matigas na pagkain. Diyan makikita natin, mga kapatid, tungkol sa title natin, kung bakit ganyan. No? At yung ikalawang bahagi, yung pagiging makalaman. Yung pagiging makalaman, nagdudulot yan ng pagkakabahabagi. Verse 3 and 4 yan. At yung natirang verses 5 hanggang 9, yung huling bahagi natin, ang dapat na maging pagtingin at pananaw ng kapatiran sa mga leader at sa isa't isa. Basahin po natin, mga kapatid. Gatas at matigas na pagkain. Unang Korinto 3:1 hanggang 2. Tingnan po natin, mga kapatid. Subalit ako, mga kapatid. Tigil muna tayo. Isa-isa natin ito, mga kapatid. At dito makikita natin, mga kapatid, sa unang dalawang talatang ito na ang ating lesson ngayon, ay makikita natin agad kung ano yung pakahulugan natin sa ating pamagat. Pamagat natin, di ba? Ano ba title ng lesson natin? Ang title ng lesson natin, gatas o matigas na pagkain. Anong diet mo? Dito pa lang, sa unang dalawang talata, makita natin. Sa unang paniralan, sabi, subalit ako, mga kapatid. Mahalaga na makita natin yung simpleng salitang mga kapatid. Kasi gusto ko makita nyo na itinuturing ni Apostol Pablo ng mga Kristiyano yung kanya mga kausap sapagkat tinawag niyang mga kapatid. Natatandaan ninyo sa chapter 1, doon sa unang lesson natin sa chapter 1, kinikilala ni Pablo na sila yung mga tinawag ng Diyos para magkaroon ng pakikisama sa ating Panginoon Kristo. Mga Christian talaga to, mga kapatid. Kaya lang, meron siyang salita rito na subalit. Ano ibig sabihin ng subalit? Ibig sabihin, ito yung nagpapahiwatig na ang kanyang sinasabi ngayon ay kontra o kabaligtaran ng huli niyang tinalakay. Yung lesson natin nung nakaraan, di ba? Na ang mga taong espiritual ay nakakaunawa ng lahat ng mga bagay at may pag-iisip ni Kristo. Ibig sabihin, yun yung mga matured na mga Christian. Pero sila hindi. Kaya meron subalit no? Tingnan nyo ang sabi, subalit mga kapatid, ay hindi ako makapagsalita sa inyo ng tulad sa mga taong espiritual. Ibig sabihin nahihirapan si Pablo, talagang hindi siya makapagsalita, hindi niya maturuan o mapagsabihan yung mga taga-Korinto na mga malalalim na espiritual na bagay. Bakit? Anong kanyang dahilan? No? Ang kanyang dahilan, sabi rito, kundi tulad sa mga makalaman, tulad sa mga sanggol kay Kristo. Nakita nyo, no? Tinawag niyang makalaman at tulad sa mga sanggol kay Kristo yung mga taga-Korinto. Kapag sinabing makalaman, mga kapatid, ibig sabihin yan, meron silang, sabi, ano ba makalaman sa English? But as to carnal, di ba? Medyo negatibo ang dating yan, sabagat yan, tumutukoy sa mga taong lumalakad ng ayon sa laman, ayon sa likas na pagnanasa ng laman, sa halip na lumakad sila ng ayon sa Espiritu. At kapag sinabing sanggol kay Kristo, ibig sabihin, para baga sila mga baguhan pa lamang sa pananampalataya at hindi pa sila lumalago. Parang hindi sila umuunlad noon sa kanilang pagiging Christian. Pero tanong, Kristiyano ba sila? Kristiyano sila, kaya lang mababaw yung kanilang pagiging Kristiyano. Tuloy pa natin, mga kapatid. Para sila mga sanggol, di ba? Pinainom ko kayo ng gatas at hindi ng pagkain, hindi yung matigas na pagkain. Pinainom sila ng gatas, hindi matigas na pagkain. Sapagkat hindi pa ninyo kaya, hanggang ngayon na hindi pa ninyo kaya. Wala silang kakayahan, na tumanggap ng matigas na pagkain. Kahit matagal na sila mga Kristiyano, sila ay nananatiling sanggol sa pananampalataya dahil hindi pa nila kayang tumanggap ng matigas na pagkain.
gatas pa rin ang kanilang kayang tanggapin. Yung gatas at pagkain dito tumutukoy yan sa hindi literal na gatas at pagkain. Ito'y tumutukoy sa mga salita ng Diyos na maaari nilang tanggapin bilang mga espiritual na pagkain at mga sa ikalalakas nila, para sa ikalalakas ng kanilang espiritu. Katulad yan mga kapatid, para higit nating maunawaan yan, daanan natin itong sinasabi sa Hebreo 5:13 hanggang 14. Tingnan ninyo, tumatalakay din to sa katulad nung binasa natin sa Korinto. Nababanggit dito yung gatas at pagkaing matigas. Tingnan nyo. Sapagkat bawat tumatanggap ng gatas, may nabanggit na naman ng gatas dito, no? Ano daw yun? Ay walang alam sa salita ng katwiran. Palibhas ay isa siyang sanggol. Nakita nyo, no? Yung pagkain tinutukoy dito sa lesson natin, at maging dito sa mga talatang binabasa natin, yung gatas, pag gatas lang ang tinatanggap, walang alam sa salita ng katwiran. Yung mga tumatanggap ng gatas, yan yung mga tinatawag na sanggol. Hindi mga literal na sanggol yan. Sanggol dito sa talata, sila yung mga walang alam sa salita ng katwiran. Alam nyo mga kapatid, hindi naman natin maaaring sabihin na yung mga kausap dito sa Hebreo ay literal na walang alam talaga sa salita ng Diyos. Ganon din yung mga taga-Korinto na sinulatan ni Pablo. Itong mga taga-Hebreo, katulad ng mga taga-Korinto, may alam na yan sa salita ng Diyos. Unang-una, itong Hebreo, mga kapatid, mga Hudyo yan. Mga Hudyo yan na naging mga Kristiyano. Sa mga kapatid, may alam na sila sa salita ng Diyos. Dahil sa ang pananampalataya, mga kapatid, ay nanggagaling sa pakikinig sa salita ng Diyos. Di ba? Sa Roma 10:17, madalas natin makount yun. At yung mga Hudyo, mga kapatid, ay bata pa lamang sila. Tinitrain na sila sa banal na kasulatan. Yung pinaka-Biblia nila noong araw, yung Old Testament. Banal na kasulatan kung tawagin. Yung mga salitang walang alam dito, mga kapatid, walang alam sa salita ng katwiran sa New King James Version. Pag-aralan natin mabuti ito. May alam to, kailangan sabi rito, unskilled in the word of righteousness. Yung salitang unskilled, mga kapatid, o yung salitang walang alam, sa pagkakasulat nito sa wikang Grego ay aperus. Aperus. Nangangahulugan yan ng walang karanasan o hindi pa sanay. Hindi sila expert. So may alam sila pero kakunti, hindi sila expert sa kanilang nalalaman. Yung salitang aperos, mga kapatid, sa konteksto ng bagong tipan ay tumutukoy yan sa isang tao na hindi pa sanay sa bihasa o bihasa, hindi pa sila sanay o bisa o expert. Katulad dito ng isang bata na hindi pa marunong kumain ng matigas na pagkain. Dahil yung kanilang sistema ay hindi pa naka-ready. Di ba? Yung mga sanggol, pwede mo bang lalo na yung mga sanggol, no, hindi po pwede pakainin na fried chicken yan. Kamamatay nyo yan, di ba? Gatas pa lang muna. Hindi yung matigas na pagkain. Sa spiritual na buhay, mga kapatid, sapagkat spiritual talaga pinag-uusapan nito, may comparison lang sa literal, ang isang aperus sa Greek ay isang taong hindi pa sanay sa malalalim na aral ng katwiran dahil hindi pa niya ito isinasabuhay o pinagninilayan ng sapat. Ibig sabihin, hindi niya ina-apply pa yan sa buhay. Baguhan pa lang siya sa pananampalataya o hindi pa lumalago sa spiritual na karanasan. Katulad ng isang bagong Kristiyano na nagsisimula pa lamang matuto ng mga aral ni Kristo. Parang mga beginner yan, mga kapatid. Hindi pa bihasa sa malalalim na usaping spiritual. Hindi pa nila kaya yon. Kaya tinawag silang aperus. Hindi pa bihasa, hindi pa sila sanay. Sa totoo lang, mga kapatid, hindi naman mga baguhan na mga mananampalataya yung kausap dito sa Hebreo. At ganun din sa Korinto, mga kapatid, sabagat natatanda ninyo, 5 years ago pa nung magmisyon si Apostol Pablo doon, nung matatag ang iglesia sa Korinto roon. Kung titingnan natin dito sa Hebreo, may naunang talata rito, verse 12, siyempre, ang naunang talata dyan.
Etong mga kausap sa Hebreo, hindi mga baguhan yan. Tingnan nyo. Atras na tayo ng konti. Verse 30 yan, no? Yung naunang talata, eto sabi. Sa Tagalog, ang Biblia. Ang sabi sa Hebreo 5:12, sapagkat nang kayo'y nangarapat na maging mga guro dahil sa kaluwatan. Pag sinabing dahil sa kaluwatan, dahil sa katagalan. Dapat teacher na raw sila. Ay muli kayong nangangailangan na kayo turuan ni naman ng mga unang simulain ng aral ng Diyos at naging tulad sa mga nangangailangan ng gatas at hindi ng pagkain matigas. So nakita nyo, matagal na sila mga Christian, di ba? Pero ang kaya nilang tanggapin, gatas pa rin. Yung gatas, yan yung mga unang simulain ng aral ng Diyos. Naging sanggol pa rin sila. Sanggol pa rin na nangangailangan ng gatas at hindi ng pagkain matigas. Kaya balikan natin, pagkatapos ng talatang yan, sumunod na talata yung binasa natin kanina. Kaya may tatanong natin ngayon mga kapatid. Tanong natin, bakit, ano ba ang nangyari sa kanila? At para bagang hindi sila tumatanda, hindi sila nagmamature sa kanilang pananampalataya. Hindi sila nagiging matured na mga Kristiyano. Yung karugtong mga kapatid, o yung sumunod na talata rito, ay makikita natin ang tungkol naman sa meron ng kakayahan na kumain. At sasagot din sa tanong na bakit nagkaganyan yung 13. May kukumpare natin dito sa 14, yung susunod. Dito ay makita natin kung anong kakulangan nila. Kung bakit hindi pa sila umuunlad sa kanilang pagiging Kristiyano. Verse 14, ang sabi rito, ngunit ang pagkaing matigas, yung matigas na pagkain daw, tumutukoy ito sa malalalim na aral o mabibigat na katotohanan sa pananampalataya na hindi madaling unawain. Ang pagkain matigas, sabi rito, ay para sa mga nasa hustong gulang. Yung hustong gulang dito, mga kapatid, hindi yung literal na edad. Pero kino-compare ni Pablo yung spiritual doon sa literal. O hindi pala si Pablo noon sapagkat hindi malaman kung sino sumulat ng Hebreo. So kino-compare ng sumulat ng Hebreo na yung literal doon sa spiritual. So yung mga nasa hustong gulang, yung mga Kristiyanong lumago na sa pananampalataya, hindi na sila bata sa espiritu kundi may sapat na kaalaman, karanasan at pananagutan upang tumangkap ng mas malalalim na katuruan. So, hindi yung literal na age yan, mga kapatid. Ito yung mga matured na Christian. Paano sila nakarating sa ganon? Na dahil sa pagsasagawa, no? That is those who, by reason of use, yung spiritual na kalagayan ito, hindi lang dahil sa tagal ng pagiging Kristiyano. Hindi doon sa length of time na acquire yan. Maring matagal ka na nga, pero maring baby ka pa rin. Diba? Parang ganyan, mga kapatid. Kasi ito, kaya nila narating nila yan dahil sa, sabi rito, dahil sa pagsasagawa. Ibig sabihin, dahil sa aktibong pagkilos at paglalapat ng mga natutunan nila. Hindi sila nanatiling tagapakinig lamang, kundi tagatupad, di ba? O na dahil sa pagsasagawa, ano nagiging bunga nun? Ay nasanay ang kanilang mga pandama. Pag pinapractice natin ang salita ng Diyos, tinutupad natin ang salita ng Diyos, masasanay tayo, yung pandama natin. Yung senses natin, ma-exercise. Napapractice tayo. Yung pandama, tumutukoy sa mga sa moral at espiritual na kakayahang kumilatis at madama. Nagiging matalas tayo, nakilatisin. Kilitisin ang alin na makilala ang pagkakaiba ng mabuti at masama. Paano nararating yan? Pag pinapractice natin sa buhay ang salita ng Diyos. Ibig sabihin pinapractice, isinakatutuparan natin. Tinutupad natin. Hindi tayo tagapakinig lamang. So ito mga kapatid, sanay na silang kumilatis. Kung ano na ayon sa kalooban ng Diyos at kung ano ang hindi. Meron silang malinaw na pamantayan sa moralidad at hindi sila madaling malinlang ng mga maling aral
at ng mga makasalibutang pamumuhay. Bakit? Kasi dahil sa pagsasagawa, nasanay ang kanilang mga pandama. Sila yung mga may kakayanang kumain na matigas na pagkain na espiritual. Sila yung mga nasa hustong gulang na. Sila yung mga matured, nasa full age ng pagiging Kristiyano. So, yan mga kapatid, no? Kaya lumilitaw ngayon itong mga taga-Korinto, pinapainom lang ng gatas at hindi na matigas na pagkain, hindi pa nila kaya, hanggang ngayon daw, hindi pa kaya, sabi ni Pablo, kulang sila sa kasanayan, kulang sa practice, o kulang sa aktibong pagkilos, pagsasagawa, o paglalapat ng kanilang mga natutunan. Kaya kung i-apply natin ito sa ating mga sarili, mga kapatid, gaano katagal na tayo mga Kristiyano? Gaano katagal ka ng Kristiyano sa pananampalataya, kapatid? Matagal ka man o hindi, na isa sa katuparan ba natin sa buhay natin ang mga natututunan natin sa mga salita ng Diyos? Malalim na ba ang ating pag-unawa sa kalooban ng Diyos? O baka ngayon, hanggang ngayon gatas pa rin ang kaya natin lunukin. Yung mga pangunahing aral lang, yung mga basic na aral lang ang naiintindihan natin. Hindi natin maunawaan yung mga malalalim na bagay ng Diyos. Dahil tayo hindi tumutupad. So, ganun yun mga kapatid. No? So, mayroong tinatawag na gatas at matigas na pagkain. Anong diet mo, kapatid? Gatas pa rin ba? O matigas na pagkain na? Ngayon ito, susunod. Bakit ba nasabi ni Pablo na itong mga taga-Korinto ay wala pa rin kakayahang tumanggap na matigas na pagkain? Bagamat may katagalan na rin sila sa kanilang pagiging Kristiyano. Dahil 5 years ago pa nanggaling si Pablo rin. Bakit masanggol pa rin ang turing sa kanila ni Pablo? Ano ba ebidensya ni Pablo, mga kapatid? Kaya niya nasabi yan. Alam niyo kung bakit? May ebidensya si Pablo. Diyan tayo papasok sa ikalawang bahagi natin, mga kapatid. Yung pagiging makalaman, nagdudulot yan ng pagkakababagi. Yun ang ebidensya ni Pablo. Meron kasing pagkakababagi ron. Ibig sabihin, makalaman kayo. So, tingnan natin sa verses 3 and 4 yan, mga kapatid. Verse 3. Sapagkat kayo ay makalaman pa. Makalaman, ibig sabihin, namumuhay pa kayo sa laman. Ibig sabihin, mga karnal. Yeah, karnal, ibig sabihin ng karnal. Talagang namumuhay ka sa laman. No? Paano ba nasabi ni Pablo yan, mga kapatid? Na namumuhay pa sila sa laman. Ibig sabihin, hindi sila namumuhay ng ayon sa kagustuhan ng Espiritu ng Diyos o ng Holy Spirit. Ano ebidensya? Ito sabi kasi ni Pablo. Sapagkat habang sa inyo'y may mga paninibugho at pagtatalo, paninibugho, parang yan, mga kapatid. Alam niyo ba sa Greek word ng salitang paninibugho? Zelos. Parang selos no? Paninibugho, parang Tagalog. Zelos, tumutukoy sa inggit, masamang selos yan. Sapagkat meron ding mga kapatid, mabuting paninibugho no? At merong masamang paninibugho. Yung masamang paninibugho, mga kapatid, masamang selos, yun yung may halong inggit. Lalo na kapag talagang merong paghahambing o pagnanais na malampasan yung kanyang kapwa. So, yun po mga kapatid, no? Tapos, meron silang paninibugho at pagtatalo. Meron, di ba? Kasi may report nga dumating kay Pablo. Ako kay Pablo, ako kay Apollos, ako kay Cephas. Nagkakampi-kampi sila Meron silang mga pagtatalo roon. Yung pagkakaroon ng ganyang ugali, mga kapatid, malinaw yan na patunay na sila'y namumuhay sa laman. Kaya sabi, kayo'y makalaman. Tuloy natin. Hindi ba kayo'y makalaman at kayo'y lumalakad ayon sa pamantayan ng mga tao? O yun, parang tanong yan na isang tanong yan ng patulig siya Parang sinasabi ni Pablo, halata sa inyo na meron kayong ganun sapagkat may pagkakabahabahagi dyan Kaya nga, makalaman kayo. So, ibig sabihin, namumuhay sila. Lumalakad, namumuhay sila sa nanangibabaw yung makalaman ng mga prinsipyo.
sapagat sila'y nagkakampi-kampi ron. So yan mga kapatid, bakit nasabi ni Pablo mga bagay na ito? Na sila'y lumalakad ayon sa pamantayan ng mga tao. Sabi rito sa verse 4, sapagat kapag sinasabi ng isa, ako ay kay Pablo, at ang iba, ako ay kay Apollos, pag may ganyan daw, merong ganun sa kanila eh. Hindi ba kayo'y mga tao? Yung salitang hindi ba kayo mga tao, are you not carnal? Pag sabing carnal, namumuhay nga ng ayon sa laman. Kaya nga mga kapatid, ay yan ang problema sa mga taga-Korinto. Merong kaguluhan doon. Bunga ng kanilang pagiging makalaman. Kaya hindi pa nila kayang kumain ng matigas na pagkain. Yung salitang carnal, mga kapatid. Sa Greek word niyan sarkikos. Ang pagkakagamit dito, tao, di ba? Pero kung titingnan natin yan sa mga dinaanan natin mga talata, sa verse 1 and 3, kanina pa ginagamit yung salitang carnal, di ba? Yun yung makalaman. So pareho lang yan Pagkakasulat lang dito sa Tagalog, sa 3:4, hindi ba kayo yung mga tao? Ibig sabihin yan, mga sarkikos kayo, namumuhay kayo ng ayon sa laman, sa halip na ng ayon sa Espiritu. Nagpapahiwatig yan ng kawalan ng espiritual na paglago o pagiging hindi ganap sa pananampalataya. So yan ang problema, di ba? Kaya sila, mga kapatid, ang kaya na lang nilang kainin pa rin hanggang sa ngayon, hanggang sa panahon na sinusulat ni Pablo yan, after so many years na sila yung mga Kristiyano, mga baby pa rin sila. Gatas pa rin at hindi pagkaing matigas ang kanilang diet, di ba? O ikaw kapatid, ano diet mo ngayon? Kung ikaw ay namumuhay pa rin sa makalaman na pamumuhay, hindi mo pa rin kayang tumanggap na matigas na pagkain ng mga malalalim na mga katotohanan ng Diyos. So yan mga kapatid, dahil sa pagiging makalaman, nagdudulot ng pagkakabahabagi yan. Pag ikaw ay namumuhay sa pagkalaman, madali ka mahihila sa pagkakabahabagi. Pero ang totoo nga niyan, hindi lang sa pagkakabahabagi. Maraming mga kasunod pang mga kahinaan ang darating sa atin kapag tayo, mga kapatid, ay makalaman. So maraming gawa ng laman Pero dito, tinukoy ni Pablo, yung nangingibabaw sa kanila, yung pagkakabahabagi. Ano rin yan, yung kasama sa listahan ng mga gawa ng laman sa Galacia. Kaya sa susunod na mga talata sa ating ikatlong bahagi, pinaliwanag ni Pablo ngayon yung dapat na maging pananaw ng kapatiran sa mga leader at sa isa't isa. Kasi di ba may problema sila kaya sinabi ni Pablo makalaman sila Meron silang grupo-grupo Nag-function sila doon Dahil sa iba-ibang pagtingin nila sa mga naging leader nila Bagamat wala namang problema sana yung mga leader. Ang problema, yung mga kapatid na lumalagpas sa mga dapat na pagtingin sa kanila. Kaya nagkaroon ng grupo-grupo na, hindi, kay Pablo ako, hindi, kay Apollos ako. Hindi, kay Cephas ako, parang gano'n, di ba? Eto ngayon, sa verses 5 and 9, eto ang dapat na maging pagtingin natin. Bilang kapatiran, paano natin titingnan yung mga leader natin? Sino ba mga leader natin? Mga pastor, di ba? Mga ministro, mga tagapagturo, mga elders natin. Paano natin sila titingnan? Ito po mga kapatid, magsisimula yan sa verse 5. Sabi ni Pablo, ano nga ba si Apollos? At ano si Pablo? O ano nga ba daw sila? No? Ang sabi rito, mga lingkod na sa pamamagitan nila ay sumampalataya kayo ayon sa itinakda ng Panginoon sa bawat isa. O ito mga kapatid, sa mga leader diyan, mga hindi lang mga leader, yung mga hindi leader. Ito dapat pagtanaw natin sa mga leader, katulad nila Pablo, Apollos, no? Si Pablo, ano ba yung mga yan? Sabi, mga lingkod. Mga lingkod. Sa pagkakasulat niyan sa wikang Grego, yung salitang lingkod. Mga kapatid, ano sa English? Ministers. Yung ministers, mga kapatid, alam niyo, minsan yung tao,
Ginawang title kasi ng iba. Sa panahon natin ngayon, mga kapatid, ginawang titulo, yung function, yung tungkulin. Ang ibig ko sabihin, kinabit sa pangalan kaya iba yung dating Ano ang ibig ko sabihin? Di ba? May mga tinatawag na pastor, Pastor Julius. Alam niyo kami, hindi kami nagpapatawag na pastor Kung ikaw hindi namin kasama sa church at hindi mo pa alam yon, okay lang yon. Tawagin niyo ang pastor, yung kinakapit sa pangalan, yung salitang pastor, parang bagang engineer, doktor, attorney, senador. Di ba? Sa amin, ang tawag talaga sa akin, mga kapatid, Ka-Julius lang. Ayokong papatawag. Pag matagal ka na kapatid dito, sasabihan ka na. Ako, sinasabi ko yun sa mga kapatid na, wag mo na akong tatawagin pastor. Brother Julius na lang o Ka-Julius. Kasi pag pastor, parang bagang meron akong titulo. No? Yung iba, sinusulat pa yun doon sa pangalan Iba kasi dating, di ba? Yung iba ka matitindi. Bishop, ganyan. Di ba? Most Reverend, ganito. Reverend. Walang ganon. Kasi iba dating mo, ginawa mong title Wala nga tayo mabasa dyan sa Biblia na Pastor Timoteo, di ba? Bishop Tito. Ayun ang kanilang mga tungkulin Walang ganon kasi iba nang dating pag ginawa mo ng title yan. Bakit? Ano ba ibig sabihin na katulad nila Pablo? Si Pablo, si Apollos, mga matitinding mga ano yan nagpasimula ng churches yan sa Europa, sa Greece, at saka sa Asia Minor, si Apollos sa Corinto. Ganun din si Pablo, di ba? Sila daw yung mga lingkod. Mga lingkod na sa pamamagitan nila ay sumampalataya kayo. O ginamit sila ng Diyos para sila, yung mga taga-Corinto, ay magkaroon ng pananampalataya. Tingnan nyo mga kapatid, ano ba sa Greek word ng mga lingkod o ministers? No? Ang ibig sabihin niyan, mga diakonos. O pati yung deacon, mga diakono, pinataas din yung posisyon Alam niyo mga lingkod yan mga kapatid. Sa kahulugan yan, sa wikang Grego mga kapatid, ibig sabihin yan, tagapaglingkod, as in parang waiter, taga-silbi. Di ba? Ngayon, ginawa natin big boss Yung mga tagapagturo, yung mga leader, mga ministro, iniidolo na ng iba Ginawa ng bossing Sila ay tinawag na lingkod na talagang inutusan ng Diyos para magsilbi. Naging instrumento sila ng Diyos upang ang mga tao ay sumampalataya. So yung mga kapatid, ang sabi dyan na sa pamamagitan nila, sumampalataya kayo. So huwag niyong titingnan ng mga bossing-bossing yan. So iyan ang isa sa dapat na maging pagtingin natin sa mga leader po natin. Tingnan pinaliwanag pa ni Pablo. Ako ang nagtanim si Pablo. Bakit? Nagtanim nga ba si Pablo? Oo, nagtanim siya. Ito yung mga leader diyan, mga taga-tanim, taga-dilig, di ba? Kaya mga taga-silbi yan O si Pablo, taga-tanim. Siya daw ang nagtanim. Kung titingnan natin, yung naging papel ni Pablo, siya yung nagpasimula ng church dun sa Corinto. Yung pagtatanim, isang matalinghagang pagsasalarawan niya na ibig sabihin niya siya yung nagpasimulang nagturo ng ebanghelyo. Siya yung nagbukas ng pintuan dun sa mga tao para matuto ng gospel na mabuting balita. Ibig sabihin siya yung unang nagatid ng mensahe ni Kristo sa kanila. Yun naman talaga pag tinignan natin sa kasaysayan. Tapos sabi rito, si Apollos ang nagdilig. Si Apollos, isa ring guro yan. At lingkod ng Diyos na dumating pagkatapos ni Pablo. Tatandaan niyo, 18 months lang si Pablo dyan Pagkatapos yan, pumalit si Apollos. Nung dumating si Apollos, may mga Kristiyano na ron. May church na ron. Maintain na lang ni Apollos yun. Inalagaan. Kaya siya yung nagdidilig. Siya yung patuloy na nagtuturo roon. Yun yung pagdidilig mga kapatid Yung patuloy na pagtuturo, tinuturoan ng salita ng Diyos. Yung mga tao rin, mga Kristiyanong naitanim na
ni Apostol Pablo. Pagpapalalim ng pananampalataya yan, pag-aalaga sa espiritual na paglago ng mga mananampalataya. Yan yung papel ni Apolos. Mas nagtagal si Apolos doon. Dahil umalis na si Pablo eh. Pero sabi nito sunod, ngunit ang Diyos ang nagpapalago. Yan ang pinakamahalagang bahagi ng talata. Kahit gaano kahusay ang pagtatanim o pagdidilig, patulad din sa literal eh. Ano mang alaga mo dyan sa halaman, itinanim mo, dinidiligan mo, pag ayaw ng Diyos na mabuhay yan, hindi mabubuhay yan. Nasa kamay ng Diyos. Yung kabuhayan niyan, yung paglago niyan. Kaya, ang Diyos ang nagpapalago. Ang Diyos lamang ang may kapangyarihan magbigay ng tunay na paglago na espiritual sa buhay po natin. Siya yung nagpapabunga sa atin eh. Nagpapabunga ng mga gawain ang Diyos, di ba? Parang sa halaman din. Yung magsasaka, inaalagaan lang niya yan. Tinatanim, pero nakasalalay pa rin sa kamay ng Diyos kung tutubo ba yan talaga o magbubunga yan. Kaya sabi rito sa verse 7, kaya't walang anuman ang nagtatanim o ang nagdidilig. Nakita nyo, no? Statement yan ng pagpapakababa. Kasi lingkod sila eh. Taga-silbi sila, si Pablo at si Apolos. Hindi sila dapat ituring na mas matahas o mas dakila. Ang kanilang gawain ay mahalaga, ngunit hindi sila pinagmumulan ng paglago ng pananampalataya ng mga tao. Ang salitang walang anuman, hindi naman ibig sabihin wala silang halaga, kundi walang dapat silang ipagmalaki. Hindi sila dapat ang sumikat o itaas ng mga tao. Kundi, sabi rito, kundi ang Diyos na nagpapalago. Yun ang dapat na makita po natin. Yung mga leader natin, talagang naging instrumento ng Diyos yan. Pero mga alipin ng Diyos yan eh. Mga lingkod ng Diyos, mga taga-silbi ng Diyos yan. Yung mga tao ay kasangkapan lamang. Ang Diyos ang gumagawa ng paglago at ng pagbabago sa puso ng bawat isa. Kaya ang Diyos ang dapat na maluwalhati at papurihan. Kaya dito mga kapatid, ang paglilingkod ay mahalaga. Ngunit ang Diyos lamang ang may karapatang bigyan ng kaluwalhatian. Hindi dapat magkaroon ng alitan, pagkakampi-kampi, pagkakabahagi sa gitna ng mga lingkod ng Diyos. Sapagkat iisa ang layunin nila. Iisa ang layunin ni Pablo, iisa ang layunin ni Apolos. Ano layunin nila? Ang paglingkuran ng Diyos na nagbibigay ng tunay na buhay. Di ba? Sa pagpapatuloy ni Apostol Pablo, tingnan nyo pa. Ngayon, ang nagtatanim at ang nagdidilig ay iisa. Iisa lang yan. Ano ibig sabihin yan? Tumutukoy ito kay Pablo sa kasong yan. No? Tumutukoy kay Pablo na nagtanim at kay Apolos na nagdidilig. Ayon sa konteksto dito, mga kapatid, sabi ni Pablo, di ba, ako nagtanim, si Apolos na nagdilig. Ang ibig sabihin niya, mga kapatid, iisa sila, sabi diyan. Ibig sabihin, meron silang pagkakaisa. Kasi isang layunin nila eh. Hindi sila magkakompetensya, kundi magkatuwang sila sa iisang gawain ng Diyos. Hindi dapat ituring yung mga lingkod ng Diyos na para magkakarebalyan, magkakompetensya, hindi. Lahat sila ay kasangkot sa iisang misyon. Ang alin? Pagpapalaganap ng kaharian ng Diyos, pagpapalaganap ng Ebanghelyo. Kaya ngayon ang nagtatanim at ang nagdidilig ay isa, at ang bawat isa ay tatanggap ng kanyang upa ayon sa kanyang paggawa. Tumutukoy pa rin sa nagtanim yan at sa nagdilig. Bawat isa daw tatanggap ng kanyang upa ayon sa kanyang paggawa. Nakikita natin yung upa, simbolo yan ng gantimpala eh. Mula sa Diyos eh. Bagamat sila ay magkaisa sila sa layunin, yung gantimpala ay individual na ipinagkakaloob ng Diyos yan. Diyos ang magdi-decide niyan. Magkaiba sila ng gantimpala. Ang bawat isa ay tatanggap ng kanyang upa. Upa, gantimpala yan. Ayon sa kanyang paggawa. So, Diyos ang nakakalam yun. Binibigay ng Diyos batay sa kanilang katapatan, pagsusumikap, sa kanilang tungkulin. Hindi ito batay sa tagumpay bunga na nakikita lamang ng tao. Tandaan natin, mga kapatid, ang Diyos
nakakabasa ng isipan ng manggagawa yan at ng lahat ng mga tao at ng nilalaman ng puso. Alam ng Diyos yung gaano katapat, kung gaano mapagkakatiwalaan ng tao. Di ba? So, Diyos, kaya ang Diyos ang magbibigay ng gantimpala sa kanila, ng upa, ika ayon sa kanilang paggawa. So, ang talatang ito, mga kapatid, na nagtuturo ng bawat manggagawa ng Diyos ay may halagang, meron silang mahalagang bahagi. Lahat, yung mga naging leader, mga naging nangunguna sa mga churches, meron silang mahalagang bahagi. At ang Diyos mismo nagbibigay ng paglago, pati ng gantimpala ng Diyos. Walang puwang para sa mga pagyayabang, pagkakampi-kampi at inggitan sa loob ng kapatiran. Yung mga leader natin, mga magkatuwang yan sa isang gawain at Diyos ang tunay na nagpapahalaga sa kanilang mga paglilingkod. Kaya mga kapatid, ano ba ang tungkulin ninyo sa church? May tungkulin kayo. Maring leader kayo ng small groups. So, bahala sa inyo ang Panginoon. Gawin lang ninyo inyong tungkulin. Walang competition sa mga ministry. At sa ulit talata, sabi ni Pablo, sapagkat kami ay mga kamanggagawa ng Diyos. Yung kami dyan, mga kapatid, sa konteksto, sila Pablo at sila Apollos, yung mga katulad nila. Pero sabi rito, ano naman ang bahagi natin? Kasi yung subtitle natin sa taas, ang dapat na maging pagtingin at pananaw ng kapatiran sa mga leader at sa isa't isa. Dito na papasok ang sa isa't isa. Yung unang mga tinalakay natin, Pablo, Apollos, yung mga mga nagtatanim, nagdidilig. Yan yung mga leader ng church natin Halimbawa ng mga leader Di ba? Maring hindi tagapangaral maring elder o kung ano man. Basta yung mga leader natin. Ngayon, sabi rito, sapagkat kami, sila mga leader, mga nagtatanim, nagdidilig, mga kamanggagawa ng Diyos, co-worker ng Diyos, no? Fellow workers, sabi rito. Tapos, paano naman tayo? Halimbawa, kayo, na hindi naman kayo preacher, hindi kayo leader. Sabi rito, kayo ang bukid ng Diyos. Bukid ng Diyos, yung mga mananampalataya, hinalin tulad yan sa isang bukirin, kung saan ang pananampalataya ay itinatanim at pinalalago. Ipinapakita rito na ang bawat isa sa atin ay mahalagang bahagi ng gawain ng Diyos. Kahit hindi ka leader, kapatid, ikaw, karamihan sa atin, karamihan sa inyo, hindi leader. Konti lang naman ang pastor, konti lang naman ang teacher, konti lang din ang leader talaga Pero bawat isa ay mahalagang bahagi ng gawain ng Diyos sapagkat tayo bukid ng Diyos Hindi lamang ang mga leader, kundi lahat ng kapatiran. Bukid tayo ng Diyos. Hindi lang bukid ng Diyos, ang gusali ng Diyos, building, no? God's building. Ito ay isang imahe lang, ilustrasyon yan, ng isang gusali na nagpapahiwatig na kolektibong pagbuo ng katawan ni Kristo. Di ba? Church tayo, pero spiritual yan, mga kapatid. Sama-sama tayo para tayong building. Lahat ay bahagi ng istruktura. May kanya-kanyang posisyon tayo, may gamit tayo, meron tayong kahalagahan, mga kapatid. Kaya, mga kapatid, therefore, pantay-pantay ang halaga ng bawat isa sa pananampalataya. Kahit may magkakaibang tungkulin, kahit wala ka mang tungkuling partikular. Hindi exclusive sa mga leader ang pagtutulungan sa gawain ng Diyos. Yung buong church dapat ay sama-samang bukid at gusali. Di ba? Nagmamalasakitan sa isa't isa. Katawan tayo ni Kristo O yan ang pagtingin natin dapat sa isa't isa. Ang buong church ay sama-samang bukid, gusali, hindi lang iisang tao, hindi lang iisang grupo. So yun mga kapatid, ang dapat na maging pagtingin natin, pananaw ng kapatiran sa mga leader at sa isa't isa. Kaya nga mga kapatid, bago tayo maghiwa-hiwalay, sa ating paglalakbay sa pananampalataya, malinaw na pinapaalala sa atin ang salita ng Diyos na ating napag-aralan na may mga yugto talaga ng paglago sa ating kalagayang espiritual. Mula sa pagiging sanggol na espiritual, na kailangan natin ng gatas lang, yun lang ang kakayahan natin ngayon, patungo tayo dapat. Dapat nandun na nga tayo sa pagiging ganap
na matured spiritually, mga kapatid, na kaya na nating tumanggap ng matigas na pagkain at mas malalalim na katuruan ng Diyos. Sana matarget natin yun. Para marating natin yun, di ba? Kinakailangan practicein natin yung mga napapakinggan natin. Ibig sabihin, tuparin natin. Habang nakikinig tayo ng salita ng Diyos, ay tinutupad natin ang salita ng Diyos. Para masanay tayo, di ba? Ano yung pagsasanay? Para umabot tayo sa maturity. Ngayon, kung nakikinig ka lang wala naman nangyayari sa pakikinig mo. Bakit? Hindi mo kasi tinutupad. Mananatili kang baby na Kristiyano. Hindi mo kayang maunawaan na mas malalalim na bagay ng katotohanan ng Diyos. Huwag tayong makontento sa ganun, mga kapatid. Kailangan lumago tayo. At tayo, mga kapatid, lahat tayo, bahagi ng church, bahagi tayo ng bukid ng Diyos, bahagi tayo ng gusali ng Diyos. Tayo yung gusali daw ng Diyos. Sama-sama yan. Tayo din daw ang bukid ng Diyos. At yung mga leader natin, huwag natin tingalayin masyado yung mga founder ng mga local churches natin. Huwag niyong pasikating yan, mga kapatid. Yung mga leader natin, tingnan yung mga leader na sumikat, ano nangyari sa kanila? Nagpalalo, naging sugo na, naging tumaas na ang divine level nila, di ba? Naging appointed siya na at halos sambahin na ng mga tao. At hindi lang yon, naging mga leader talaga na sunod-sunuran ng mga miyembro. Kaya pansinin niyo, mga sumikat na leader, kinakaladkad yung mga miyembro nila sa politika. Di ba? Kayang-kaya nilang kaladkarin, in-idolize na sila ng mga tao. Kahit ano sabihin nila, susundin na hindi dapat ganon, mga kapatid. Tayo, pantay-pantay tayo, may iba-iba tayong tungkulin, pero tayo lahat ay kasama sa church ng ating Panginoon. Hindi tayo, mga kapatid, na dapat manatiling inaalagaan lang din sa church. Dapat umuunlad tayo sa ating paglago. Lumalago tayo, umuunlad tayo sa ating pananampalataya. Kaya sa ating pagtatapos, mga kapatid, ang tanong natin, ikaw kapatid, ano ang diet mo sa pananampalataya? Gatas pa rin ba? Handa ka naman tumangkap ng matigas na pagkain? Piliin nating lumago. Magsanay tayo sa pagsunod, magsanay tayo sa pakikinig, at sa pagkilala na mabuti at masama. Ayon dun sa nabasa natin sa Hebreo. Dahil ang tunay na paglago ay hindi lang sa kaalaman, kundi nakukuha yan, mga kapatid, yung nalalaman natin, isa katuparan natin. Gusto ng Diyos na ikaw, kapatid, ay lumago. Huwag manatiling baby o sanggol sa pananampalataya. Kaya mga kapatid, panahon na para baguhin natin ang ating spiritual na diet. So hanggang dyan, mga kapatid, tayo natatapos sa ating aralin. Pagpalain nawa tayo ng Panginoon. Tayo po'y muling manalangin.